Binigyang diin naman ni Camarines Sur Representative Leni Robredo ang kahalagahan ng tuwid na pamamahala sa kanyang pagharap sa mga mag-aaral sa isang universidad sa Maynila. Samantala, muli iniit ng mambabatas na hindi siya interesadong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa eleksyong 2016. Nagbabalik si Julius Disamburon. Para kay Camarines Sur Representative Leni Robredo, kasabay ng pag-unlad ng isang bansa ang pagsusulong ng tuwid na pamamahala o good governance. Ito ang siyang sinabi ng kongresista sa harap ng mga dumalo sa National Conference on Universities for Open Government sa De La Salle University, Taft Avenue, Manila. This reduces work for government as well as lowers expenses. And hopefully, this will encourage sincere requests from a good governance standpoint rather than those with malicious intent. Bilang isa sa mga authors ng Freedom of Information Bill, inilahad ni Robredo ang importansya nito sa pagkakaroon ng transparency at accountability sa gobyerno. Inihayag din ni Robredo na sa kanilang lalawigan ay may matagal ng bersyon ng FOI. One other thing that is important as far as our FOI version is concerned is that hindi lang ito basta information, but this has to be, the information has to be in a form that is user-friendly. Pero pag kinonvert mo yun sa magkano ba yung bili ng gobyerno ng Biogesic para sa kanyang mga barangay health centers, at yung gobyerno wala siyang choice kundi ayusin yung kanyang procurement. Kasi pag pinost niya yung presyo ng mga bilihin at makikita ng tao na mas mura pa yung bili ng tao kaysa sa gobyerno, merong mali. Samantala, idiniin ng mambabatas na may iba pang mas nararapat na tumakbo bilang pangalawang pangulo sa kabila ito ng ulat na napipisil siyang katandem ni LP Presidential Bet Mar Rojas sa 2016. Sa ngayon ay muling nilinaw ni Robredo ang pagkonsidera sa pagtakbo bilang kongresista o senadora upang mas mapalawak pa ang mga reforma at serbisyong ibibigay sa kanyang distrito at sa buong bayan. Hindi sigurado. Parang yung VP hindi talaga. Hindi pa sigurado kasi sabi ko magde-decision siguro ako pag magpa-filing na. Dalawang considerations ko, yung distrito, kung may maiiwan bang viable na papalit. Yung pangalawa, kung kumusta naman yung numbers ko. Siyempre kung mahirap naman, hindi ko naman ipipilit yung sarili ko. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.